Munting ilawan ng sanlibutan na dapat pagningning upang sila'y magabayan. Kadiliman ng kapaligiran, ang munting ilawan ay dapat na mapagmasdan. Pagningin mo ang iyong ilawan upang kadilim ay lumisan. Maging gabay ka ng buong sanlibutan. Akayin mo ang mga taong nasa karimlan. Huwag ka sanang panghinaan at huwag mong hayaan ilawan mo'y maparang munting ilawan. Yes, salamat sa Panginoon. Sa sanlibutan, Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ano po? Mapayapa at nawa ang gabay at tulong ng Panginoon upang maging maayos at makarating na maayos sa inyong mga tahanan o pakinig ang live na ito na pagbubulay. Yan po lagi nating inaasahan at ang pangunguna ng ating Panginoon. So, salamat sa Diyos sa maghapon, iningatan niya tayo. At sa inyo pong lahat na mga makakapakinig at aabutin ng tinig. Anumang oras niyo mapakinggan, umaga man, tanghali, hapon, huwag ka sanang panghinaan at huwag mong hayaan ilawan mo'y maparang. o gabi man makarating ang tinig na ito ay pagpalain po kayo sa salitang inyong mapapakinggan. At mga minamahal, nakaraan pong ating live ay naputol, dahil po sa nawala po ng signal. Totally wala talaga na signal. Bigla po, Samantalang bago po tayo magsimula ay naka-full naman po ang signal. Pero nung magsimula po tayo, bigla na lang humina hanggang sa nawala na po talaga. So ngayon po ay sinisikap natin na maituloy natin yung hindi natin na ipagpatuloy na live nakaraan. Mahalaga kasi po ang topic na dapat maintindihan ng ating mga kababayan, mga minamahal natin na wala pa po halos kamalayan tungkol sa aral na ito. Yung iba, bagaman sila ay lagi nang nakakita o nakakaranas ng ganong gawain, pero hindi po naiintindihan. Ano po? So, salamat sa Panginoon. Umuulan po, may ulan po, salamat sa Panginoon. At binigyan tayo ng kahit papaano ay kunti naman pong ulan. Pero ano man po yung binigay ni Lord sa atin, pasalamat po tayo. Sana po ay tulungan at ingatan tayo ng Panginoon sa mga paglilingkod natin. Sa inyo pong lahat, mga kapatid, kumusta po ang bawat isa? God bless po kay James. God bless po. Hernando. Ayan.
Nanood po siya ngayon, James Hernando. So, hindi ko po kilala ang taong ito, pero salamat sa Panginoon. At kay Jong Lopez. At kay Brother Caspi, God bless. Ang pag-ibig o kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo. Noon po kasi nakaraan ay tinapik natin yung pista. Ano po? Alam kong marami pa rin po sa ating hindi talaga alam ang mga ganitong gawain. Siguro kung sila'y magbigay ng paliwanag tungkol sa gawain ito, kung magbabasa man sila ng Biblia, ay agad po nilang tunguhan ang lumang tipan. Ano po? Dahil diyan po mababasa ang karamihan sa mga pista or fiesta na sinasaganap, particular po sa Israel. Pero sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi na po ito ang inuugali ng mga Kristiyano. Yung fiesta na ginaganap ng bansang Israel. Ano po? Sa bagong tipan, nagbago na po. Ano? Iba na po yung binabanggit doon na pista. At sa lumang tipan po kumukuha ng idea or tinatawag na batayan ang mga gumaganap nito. Pero ulitin natin, napakalayo. So lahat naman ng nakakausap natin tungkol sa bagay na ito ay may mga ginagamit silang batayan. Pero kung inyo pong patuloy na suriin, napakalayo. Dahil patungkol po sa Diyos ang piyesta dapat na ginaganap ng tao. Pero ito po ay sa mga patron nila inihahandog. Patron nila. Hindi naman po kasi ang patron namin ay yung patron nila. Ang patron po namin ay ang Panginoon or patnubay. Kung yun man ang ibig sabihin nila na patron, patnubay, ang Panginoon po ang patron dapat. At yung magpapala po, kasi sabi ko nga, narinig ko doon sa inaawit nung prosesyon ba, yung buwan na itong Mayo ay meron silang piyesta kay sa kanilang patron na si San Isidro Labrador. Tama po ba ako o mali? So comment na lang po kayo kung mali yung nabanggit ko na San Isidro Labrador. Ito po ay nung nabubuhay pa raw, ito ay isang masipag na magsasaka. Ano po? Na ngayon, nung mamatay ay ginawa po itong patron ng mga magsasaka. Alam niyo po, tao lang po kasi ang gumagawa niyan eh. Hindi po tao ang gagawa niyan, na gagawin mong santo o hindi ang isang tao na magpapasya ang isang relihiyon o isang nangangasiwa o namumuno sa isang relihiyon na yan, gagawin nating santo yan. Mali po yan. Mali pong gagawing santo ang sino mang tao na ang gagawa ay ang tao rin. Sapagkat isa lang po ang makagagawa noon, ang Diyos. At yan ay hindi gaya ng kaparaanan ng tao na kung kailan patay na at saka gagawing santo. Hindi po. Buhay pa lamang ang tao, buhay pa lang ay ginagawa na po ng Diyos na santo. Hindi po tao ang gagawa doon. Ang Diyos po sa pamamagitan po ng paglilinis at paghuhugas sa ating mga kasalanan. Kapag ikaw ay pinatawad ay nando na yung pamumuhay mo bilang isang banal
sa harapan ng Diyos. Isang banal or santo. At mali din po na ang patnubay, gaya ng narinig kong awit, sabi doon, salamat daw San Isidro sa pagpapalang binigay mo. Saan po nila yun na tutunan? Ano po? Saan po nila natutunan yun na may kakayahan yung isang patay na magpala sa isang tao? Yung patay na tao saan nila natutunan yung ganong aral? Ni kahit sa Bible ay walang ganyan, na yung patay ay mayroong kakayahan o kapangyarihan para pagpalain ang mga buhay. Halimbawa, anong pagpapala bang binabanggit? Ano po? Dito nga po sa aklat ng Ezekiel, sa 34, sa Ezekiel 34 talata 26, ganito po ang sabi, at aking gagawing mapapalad sila, at ang mga dakong sa palibot ng aking burol, at aking lalagpakin ang ulan, aking palalagpakin ang ulan sa kapanahunan, magkakaroon ng ulan ng pagpapala. Ayun. Ang magpapala, mga kababayan, mga minamahal po nating tagapakinig, ay ang Diyos. Yung ulan, galing sa Diyos yun Hindi po yan galing kay Isidro. Bakit napunta kay Isidro yung papuri at pasasalamat? Yan ay isang napakamaling takbo ng kaisipan na mapunta yung kapurihan. Ano po? Dun sa iba. Kaya sabi nga sa ibang talata, mga babayan, nais kong basahin ang nilalaman. Dito po sa aklat po ng Isaias 42:8, ako ang Panginoon na siyang aking pangalan, at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Tingnan niyo mga minamahal natin. Bakit napunta yung kapurihan, yung pasasalamat kay Isidro sa pagpapala na tinamo ng tao? Matagal ng patay, siya ang pinasalamatan. Paano nangyari yon? Siya ang pinagpupugayan. Siya ang niluluwalhati ng tao. Kapag umulan ba, ibig bang sabihin ay yun ang gumawa nun, yung mga patay na tao? Yung tinawag nilang santo? Alam niyo po, wala pong tao na may kakayahan na gawing santo ang sino mang tao. Na siya ang mag-decide o siya magdesisyon na ito ganito, yung tao na yan, gawin nating santo yan, masipag yan nagdadasal yan
Bago yan mag-araro, bago yan magsaka, nagdadasal yan. Gagawin nating santo yan pag namatay. Hindi po ganon. Wala pong ganong paraan ang Diyos. Although hindi lahat ng nagdadasal, sabi na, dasal, dalangin. Ang alam ko kasi, dasal yan sabi, yung dalangin, dasal ang tawag nila doon. Hindi po lahat ng nagdadasal o nananalangin ay mga tao na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Marami po, karamihan po sa tao, nananalangin lang pag may kailangan. Ano po? Nagdadasal pag may kailangan. Alam nyo, hindi ibig sabihin lahat sila ay dinidingig ng Panginoon. Mayroon nga tayong kausap, hindi naman daw sila narinig. Kahit naman daw sila hindi daw naman nakikinig ng salita ng Diyos o nagsasamba, sila naman daw ay nagdadasal. Pero pakinggan muna natin. Ano po? Sa aklat po ng Juan 5:29, kung hindi ako nagkakamali, o 31, 5:31. Ang sabi roon, nais ko lang pong puntahan ko na lang po. Juan po yung binanggit ko, Tingnan ko lang kung tama ako. I'm sorry po, dito po sa John 9 verse 31. Okay. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Diyan nyo At nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ang tanong, sa panalangin pa lang o pagdarasal, yun bang taong sinasabi nilang nagdadasal ay sa Diyos ba nagdadasal o nananalangin? Kung yun ang ibig sabihin ng nagdadasal. Sa Diyos ba yun nagdadasal o sa mga larawang inanyuan? Yun pang isang problema doon Pangalawang problema ay yung nananalangin ay hindi po pakikinggan kung makasalanan. Papaano na kung ang dinadasalan pa ay isang larawang inanyuan, doon lumuluhod. Ano po? Halimbawa, ako'y isang magsasaka. Tapos, papasok ako doon sa isang tinatawag na simbahan. Tapos, luluhod ako doon sa isang santo. Tapos, yun ba ay... kasi ang ugali po nila ay sa mga ribulto po sila lumuluhod nananalangin Doon po humaharap sila sa ribulto at nananalangin sila doon. So ang nangyayari, isang problema pa yon. Kasi ang totoong lingkod ng Diyos, totoong mga anak ng Diyos, ay kung manalangin yan sa Diyos, ano po, ay hindi na dumadaan sa mga patay. Ano po? Hindi niyan dadaan sa mga patay na santo. Kasi ang alam ng iba,
yung mga patay na santo o mga patay na tao daw, halimbawa na lang patay na tao, pag namatay daw, yung mga naiiwan, yun daw ang papatnubay doon sa mga naiiwan. Kaya siguro nagkaroon ng ganong paniniwala na pumapatnubay pa rin sa kanila yung isang namatay. Kasi iniisip nila, doon sa nabasa ko na, yun daw namatay na ama ba yun, ay binabantayan daw yung anak na nasa lupa. So, pinapatnubayan ng patay, ng yumao, yung buhay. Saan kaya nila yun na tutunan? Kahit sa Biblia, mga minamahal, ay walang kakayahan yung isang taong patay na gagabayan yung mga anak niya na nasa lupa pa na mga buhay. Wala pong ganyan. Ang isang tao nga po pag namatay katulad nung isang mayaman, 16 verse 22 ng Lucas, ay nung mamatay na nung siya po ay dumilat ang mata, ay naroon siya sa hadis ng pagdurusa. At yung mga patay na nandoon ay hindi na po yun makababalik pa sa kanilang tahanan. Yung kaluluwa na ng tao po na patay, na iniisip ng iba na bumabalik pa daw. At yung iba ay naglalakbay, yung iba ay dumadalaw pa. Di po totoo yung mga ganyang paniniwala. Wala pong ganyan. Kaya hindi po totoo na ang patnubay ay ang patron na patay na santo. At ang magpapala ay hindi rin po yung patron ng isang bayan. Halimbawa, bayan ni San Juan, bayan ni San Pedro. Ito nga pong San Juan, ito tinapik natin to nung Sunday. Ito nga pong San Juan na piyesta. Pinagmumulan niya ng mga kabastusan Alam niyo mga kababayan, akala ko nung bata pa ako, pag San Juan, ibig sabihin magliliguan. Ito palang si San Juan, ito pala yung si Juan Bautista na ginawa nilang patron sa kanilang barangay. Na kapag pinagpiesta na, ang ginagawa po ng ibang mga tao, naalala ko nung kami po ay pumupunta sa ibang lugar, pag piesta po ng San Juan, ay magugulat ka na lang, may babato sa'yo kung hindi tubig, mayroong sasaboy sa'yo ng tubig, na hindi mo alam kung saan galing yung tubig na isinasaboy sa'yo. Yung iba nga po bihis na bihis pa, biglang sasabuyan ng tubig, tapos tawa ng tawa, pagkatapos masasabuyan ng tubig. Yung mga ganun, nakawalan na po ng respeto yan Pinagmumulan yan ng kawalang respeto sa kapwa. Dahil iniisip nila, piyesta ni San Juan, na dapat magbasa ka ng tubig o maligo ka. Tingnan niyo mga kababayan ng tumatakbo sa isip ng mga tao. Wala talaga sa kaayusan, wala talaga sa tamang buhay. Hindi nila naintindihan o naunawaan yung ginagawa nila. Ibang-iba po ang piyesta na yan kumpara sa lumang tipan. Dahil ang piyesta ngayon na pinagpipiyesta ay mga patay na tao na ginawa nilang patron. Halimbawa, si San Pedro
Ganon din pag San Pedro, nagliliguan din daw. Kasi alam niyo po, siguro doon lang kinuha yun na si Juan Bautista ay nagbabautismo sa tubig. At si Pedro, nagbabautismo din sa Acts 2 verse 31. 38 ba? Siguro nagliliguan. Kaya tanda ko na ako'y bata pa, pag sinabing San Juan, lalo itong buwan ng Hunyo, pag sinabing San Juan, ang daming magliliguan yan. Tanda ko na ako'y bata pa, doon kami sa dagat kakain. Magdadala kami ng mga pagkain doon sa dagat. At marami pong mga maliligo, sama-sama doon, nagliliguan, kasi piyesta daw ng San Juan. Ngayon ko na-realize, ngayon ko naiisip, kaya siguro nagliliguan, dahil nga itong San Juan, ito yata yung si Juan Bautista nagbabautismo sa tubig. Kaya siguro nagliliguan. Hindi naman yun nagliligo kundi nagbabautismo yun sa tubig. Tingnan nyo. Nagbabautismo yun. Ganun din si Pedro. Pag sinabing San Pedro, magliliguan din ang mga tao. Kaya hindi lang po talaga naunawaan ng ating mga kababayan. Isa na po ako doon dati na hindi nakakaunawa. Salamat sa Diyos at nabasa ko ngayon yung Biblia na nagbukas sa akin ng kaunawaan. Kaya po nagbabasa dahil daw San Pedro, San Juan. Isipin nyo, yung pong bautismo, hindi po yun naliligo, kundi yun po simbolo ng paglibing. Hindi para maligo, hindi para magbasa lang. Hindi po ganun. At saka hindi dapat ganun ang ginagawa kasi, di ba? Sabi nila patnubay ng kanilang bayan, patnubay ng kanilang barangay. Mali na nga yung patnubay dahil ang papatnubay po ay ang Diyos. Ano po? Binasa ko po sa aklat ng Awit. Dito po, babasahin ko ang aklat ng Awit. Pero bago ang lahat, baka makalimutan yung binanggit ko kanina. Bakit napunta kay Isidro ang papuri at yung pasasalamat? Yung pagpapala daw na binigay, salamat daw, San Isidro. Kaya mali po yung mga minamahal. Sana magsisi na po tayo. Talikuran na po natin yung mga kamangmangan na ituro sa atin na hindi turo ng Diyos, turo ng tao. Hindi po dapat ibigay yung kaluwalhatian sa mga inanyo ang larawan na yan o sa mga iba pa. Yung kaluwalhatian ng Diyos, mayroon nga akong narinig na ibabalik daw niya ang kapurihan. Ibabalik daw niya ang kapurihan sa Diyos. Ibig sabihin ng ibabalik yung kapurihan, pinuri ang kapurihan napunta sa Kanya, tapos ibabalik niya sa Diyos. Diba? Yan ang ibig sabihin ibabalik. Halimbawa, galing sa akin yon at napunta sa iyo, ibabalik mo sa akin. Ano po? Pwede namang sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagluluwalhati. Hindi mo kailangan ibalik. Na ang tawag doon ay ibigay ang karapat-dapat na papuri sa Diyos. Gawin mo yung papurihan mo ang Diyos. Anong ibabalik? Ang sabi rito, ako ang Panginoon na siyang aking pangalan. At ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba. Ibabalik mo yung kaluwalhatian, kapurihan. Hindi nga dito ibibigay. O ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. Hindi naman mapupunta sa ribulto ni San Isidro bakit yun ang pinasasalamatan? Yun bang ulan na dumidilig ng lupa kaya ka nakapaghalaman, nakapagtanim, nakapagsaka? Galing ba yun kay San Isidro? Bakit siya ang pinasasalamatan mo? Ha?
Bakit po siya ang pinupuri at niluluwalhati na hindi po dapat doon? Ang Diyos po, bakit inililihis ninyo? Bakit inililihis ng tao ang katotohanan? Bakit ang inililingid ng tao sa tao ang katotohanan? At inililihis nila ang totoo kung sino ang dapat na papurihan at kung sino ang dapat na pasalamatan. Nakakalungkot ba, mga kababayan? Nakakaanong kantay, no? Paulit-ulit. Salamat San Isidro sa pagpapalang binigay mo. Kita niyo po, mga minamahal, napunta kay Isidro ang kaluwalhatian, ang pasasalamat, yung papuri, dahil yung isa po sa pagpapala, na binanggit natin, yung binasa natin, yung sa Ezekiel 34. Ang Diyos ang nagpapala, hindi yung mga patay na yan. Ano ba kayo? Mga kababayan, ang Diyos ang nagpapala. Siya ang dapat pasalamatan. Siya ang dapat luwalhatiin. Siya ang dapat pasalamatan, papurihan. Dahil sa Kanya galing ang ulan. Siya ang nagpatubo ng mga pananim. Siya ang nagpapakain sa atin. Ang nagpapagaling. Bakit napunta sa inanyuan? Ba't napunta kay Isidro? Patay na yon. Wala nang magagawa yon. Ganyan ba itinuturo sa inyo ng mga puno ninyo? Yan nga problema pag hindi nagbabasa ng Biblia eh. Kung magbasa man ng Biblia, ay lihis din ang pangunawa. Dahil yung mga talata na kanilang ginagamit ay hindi naman tumatama doon sa kanilang ginagawa. Alam niyo mga minamahal, ito pa, babasahin ko ang aklat ng Gawa. Sa aklat ng mga Gawa, dito sa 17, babasahin ko po ang talatang 24. Sabi rito, ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat na mga bagay na naririto, siya, palibhasay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ano raw? Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto. Hindi naman yung santo ang may gawa, hindi naman yung rebulto, hindi naman yung si Labrador. Ang gumawa ay ang Diyos. Amen? Dapat maintindihan natin yan. Siya ang gumawa. Ito pa, tuloy natin. Hindi tumatahan sa templong ginawa ng mga kamay, ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay. Tingnan niyo ha. Siya raw ang nagbibigay, hindi naman si Isidro ha.
nagbibigay, hindi naman si Juan, hindi naman si Pedro. Siya, sino? Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan. Bakit sa kanya napunta yung kapurihan? Sa kanila napunta ang kapurihan. Bakit sa iba? Bakit sa iba napunta ang pasasalamat? Bakit sa mga grabe? Talikuran na po ninyo yan. Huwag na po ninyong ipagpatuloy yung mga ganyang gawing piyesta-piyesta na yan. Ano po? Kayo lang ang masaya dyan, mga kababayan. O kung magagalit po kayo, nasa sa inyo po yan. Pero yan ang katotohanan, na kayo lang naman talaga nagpapakasaya diyan, hindi naman ang Diyos. Sa aklat ng Isayas 1:14, hindi natutuwa ang Diyos. Sabi nga niya, ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan at ang mga takdang kapistahan. Ako'y pata na sa pagdadala sa mga iyan. Pagod na ang Diyos. Sa ibang salin, ako'y nasusuklam. Kinasusuklaman ng Diyos ang pista na yan. Ay Brad, nasa lumang tipan yung pista na yun eh. Nasaan? Nasa lumang tipan si San Isidro, si San Juan, si San Pedro? Wala naman na. Bagong tipan yan. Si Pedro, si Juan, bagong tipan yan. At kahit man si Pedro, wala rin po silang pangingilin na piyesta na gaya ng ginagawa ngayon. May pista sa Biblia, 1 Korinto 5:7 hanggang patuloy 8. Yun naman po ay hindi literal na pista. Yun po yung ipangingilin na sinasabi doon ni Apostol Pablo. Tuloy natin muna dito. At hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay, ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga. Siya rin daw ang nagbibigay ng lahat ng buhay at ng hininga. Bakit ngayon may naririnig din tayo? Ang sabi, hiram sa Diyos ang ating buhay. Naririnig natin yung kanta na yun. Narinig nyo rin ba yun? Hiram daw natin sa Diyos ang buhay. Mali pa rin po yun, mga kababayan. Paano mo nahiram sa Diyos ang buhay? Buhay ka na ba doon bago ka mabuhay? At hiniram mo, lumapit ka sa Diyos, Lord, pahiram nga ng buhay diyan. Hindi po hiram ang buhay. Sa Biblia po ang nakalagay, bigay. Yan ang tamang sinabi. Yan ang pagkasabi. Siya rin ang may bigay, ang nagbibigay. Ibig sabihin, ibinigay ng Diyos ang buhay, hindi pinahiram. Kaya baguhin na rin po yung paniniwalang hiram sa Diyos ang buhay. Hindi po hiram. Brad, bakit nagagawa ng Diyos kuhain ang buhay kung ibinigay na? Natural. Ang Diyos kasi, kahit ibinigay, ay may karapatan din siyang kuhanin itong muli. O si Kristo nga sabi nga ni Kristo, pwede niyang ibigay at pwede niyang kuhanin muli. Sa atin, pag tayo nagbigay, hindi natin pwedeng kuhanin muli. Naibigay na Ano po? Pero sa Diyos, iba. Ang sa Diyos, kahit ibinigay, pwede niyang kuhanin uli. Pero wala talaga nakasulat na hiram sa Diyos ang buhay. Wala. Yan ang maliwanag po. Kaya, kung sino man po yung mga may paniniwala pang ganyan, ang buhay ay hiram, wala po sa Diyos, wala po sa Biblia yung hiram ang buhay. Bigay. Bigay ang buhay. Ngayon ang Diyos daw, siyang may gawa ng mga bagay. Kaya, yung mga nakikita natin, ano po, yung mga gawa ng Diyos, kanya yan. Yung ulan, kanya yan.
Pag pinagpapala niya yung isang magsasaka, ayon, siya nagpapaulan. Ibig sabihin pala, brad, siya pala ay, ang Diyos pala, pag nagpapaulan ay ibig sabihin pagpapala. Papaano na yung mga masasama, brad? Pinagpapala din ba ng Diyos ang masasama? Kasi sila man ay nauulanan din. Ayon. Halimbawa, may mga ganong isip, kung pinagpapala din ba ng Diyos ang mga masasama kasi sila rin ay napapaulanan ng Diyos. Ang ulan, pagpapala. Pero doon sa masama, hindi pagpapala yun. Paano nangyari, brad? Sa masama, kabutihan ng Diyos yun. Siya ay nagpapaulan sa mabubuti at masasama. Pero hindi ibig sabihin ang pagpapala kasama ang masama. Ang pinagpapala niya, yung mga mabubuti. Paano na yung masama? Yun nga po, nadadamay sila. Dahil mabuti ang Diyos. Kaya sila nakakakain din. Kaya kung nagpapaulan man ang Diyos, ang purpose niya ay pagpapala. Ayon. Kaya dapat nating maunawaan, mga kababayan, na hindi natin ibigay ang papuri at pasasalamat sa kanino mang larawang inanyuan diyan. Santo-santo man yan, o mga patron-patron na yan. Huwag kayo maniwala dyan sa mga patron-patron na yan, mga ginagawa ng mga tao. Walang buhay yan. Walang kapangyarihan yan. Walang kakayahan yan na magpala sa mga buhay. Pinakausap pa nga nila, bawal nga kausapin ang mga patay. Sa Biblia, bawal kausapin ang mga patay. Ano po? Kaya sino mang kumakausap sa mga nangamatay na, ayaw ng Diyos yan. Para ka nagsasalita dyan sa hangin. Salita ka ng salita, kinakausap mo yung patay. Yung kinakausap mo, wala naman diyan. Kaya anong tawag doon? Wala na silang kakayahan. Kaya nga, yung namatay, na mayaman, ay dahil hindi na niya alam yung nangyari doon sa pinanggalingan niya. Hiniling niya kay Abraham na suguin si Lazaro sa bahay ng kanyang ama, sapagkat mayroon pa siyang 5 kapatid ba yun? Ibig sabihin, siya man hindi na siya makapunta ron paano pa ngayon makakapatnubay ang isang patay? Hindi nga siya makabalik doon Paano mo papatnubayan yung mga buhay? Kaya tigil na yung paniniwala na pag namatay ang isang padre de pamilya o lulo, yung mga naiwan, ang pumapatnubay yung kanilang lulo, yung lula, yung magulang na namatay. Yung ganyan pong mga pananaw, paniniwala, yan isang tawag doon ay haka-haka o isang kathang isip. Tawag doon. Hahandugan mo, may isang araw may nanguha ng bulaklak, ihahandog daw nila sa kanilang puon. Ano po? Ihahandog daw sa kanilang puon yung bulaklak. Ayun. Ito, babasahin natin Tingnan natin yung kanilang ginagawang pesta para sa paghahain o paghahandog nila sa kanilang puon o patron. Basahin natin ang unang Korinto. Sa Diyos ba napupunta yon? Sa aklat ng unang Korinto, 10, talata po ay 18. Ganito ang sabi, tingnan ninyo ang Israel na ayon sa laman ang mga nagsisikain baga ng mga hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana. Ano ang aking sinasabi?
na ang mga hain baga sa mga Diyos-Diyusan ay may kabuluhan o ang Diyos-Diyusan ay may kabuluhan. Subalit sinasabi ko na ang mga bagay na inihain ng mga hintil ay kanilang inihain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo'y magkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonyo. Tingnan niyo mga minamahal natin, mga kababayan. Sa punto pong ito, makikita ninyo na inaakala ng tao na ang kanilang ginawang paghahandog, pag-aalay ay sa Diyos. Pero ang maliwanag, hindi pala sa Diyos. Ang sabi doon, kundi sa mga demonyo. Sipin nyo, ginagamit ng demonyo yan para ilihis ang tao sa talagang dapat paghahandugan na dapat ay ang Diyos. Ganyan ang kaaway mandaraya Ililihis ka sa katotohanan para hindi mapunta ang kapurihan sa talagang dapat papurihan. Hindi mapupunta ang pasasalamat doon sa dapat pasalamatan. Para hindi mapunta ang handog na iniaalay mo doon sa dapat handugan. Ganyan katalino ang diablo. Mandaraya talaga Nililihis niya ang tao sa katotohanan. Hindi ang tao, mga minamahal, niya ginagabayan sa tama, kundi ginagabayan niya para malilihis. At pag nalihis na, ay hindi mo nagawa yung dapat sa harapan ng Diyos, kundi ang nagawa mo ay isang sablay na gawa na hindi magkaroon ng katuturan o kapurihan o kabuluhan sa mata ng Diyos. Yun ang mangyayari doon. Hindi mangyayaring nagawa mo yung iyong ginagawa na tama sa mata ng Diyos. Kaya kapag ganun ang ginagawa ng tao, naging ugali na ng tao, pinamumuhay na ng tao, ang tawag doon, namumuhay na siya sa kasinungalingan. Hindi na siya namumuhay sa katotohanan. Kaya nga ang pagsamba na hinahanap ng Ama ng mga tunay na mananamba sa Kanya ay sasambahin siya. Saan? Sa Espiritu at sa katotohanan. Yung mga pista-pista na yan, pinagmumulan niya ng sugal, sabong, ng kung ano-anong mga gawaing masasama, mga kaguluhan, mga diskuhan, mga babae kung makipagsayaw, makipagyakapan sa gitna ng sayawan, tugtog lang yung sasayaw, patutugtugin lang yung sabi sa Bisay Sunata, yun makakayakap na siya ng dalaga, babae. Di ba? Yung mga tawag sa Bisaya baili. Baili, sabi nga sa Bisaya, baili daw, tibuo kalibutan. Di ba? Tibuo kalibutan, baili. Sayawan. Sa iba naman ay diskuhan. Yung mga ilaw na kumukutitap, andap-andap. Ganyan po ayaw liwanagan, kundi padidilimin. Kasi kadiliman yan Yung mga gawain ng ganyan, sa kadiliman yan. Yan ang gusto ni Satanas Diyan si Satanas na namumuhay, naninirahan sa mga gawain ng kadiliman. Pagmumulan pa yan ng mga gulo, paglalasing, kadalasan po dyan, pag may mga ganyan,
Hindi mawawala dyan ang lasingan. Opo. Kasi danas ko po yan nung maliit pa ako. Hindi mawawala ang inuman dyan. Yan ang pinakahalos dyan kaaliwan ng mga tao yung inuman. Hindi makukumpleto ang piyesta na yan pag walang inuman. At pag nagkainom na yan, diyan na magmumula ang mga kaguluhan ng utak, kaguluhan ng isip. Diyan na ang wala ng katinoan. Wala na sa sarili. Liyo na. Ayan, magsusuka. Yung iba ay naghahanap ng away. Yung iba ay kung ano-ano mga ginagawa. Wala talaga Hindi pagmumula ng mabuti. Sa halip may mapuspos ka ng Espiritu ng Diyos, mapuspos ka naman ng alak. Kaya mga minamahal, hanggang ngayon yan, pinamumuhay yan. Naawa nga ako dun sa mga dati kong mga kabarkada. Ayun, barkada tawag. Mga pinsan ko pa yung karamihan doon ng mga barkada ko. Ang saya namin pagka may mga pesta-pesta. Dahil halos gabi-gabi may diskuhan, may sayawan, may palaro. Di ba? Mayroong sabong, kung ano-ano. Ang saya-saya namin, may kainan. Pero kami lang pala nagsaya, ang Diyos pala galit na galit. Kita mo, halos ang pagitan lang pag itong mga buwan, may 2 araw, yung iba ay 3 araw lang pagitan, lipat sa ibang lugar, pesta na naman. Kaya ang mga mata namin noon, nung kami mga binata pa, ay nangangalumata, walang tulog. Kasi, punta rito kung saan, punta doon, pakasaya dito, pakasaya doon, inuman dito, inuman doon, sayawan dito, sayawan doon. Wala namang ibang ginagawa. Hindi naman para sa Diyos yung ginagawa Hindi naman kasi talaga para sa Diyos yan. Kaya, ganyan ang ginagawa. Kasi kung para sa Diyos yan, dapat nagpupuri, lumuluhod sa Panginoon, sumasamba sa Diyos. Hindi. Kaya nga, ang nasamba dyan si Satanas Kasi kanyang mga pamamaraan yan. Yung mga gawain. Doon na lang kayo. Tingnan nyo na lang yung mga ginagawa pag may piyesta. Ano bang ginagawa? Doon yung makikita. Sabi nga mga minamahal, wala kang makukuha na malinis sa magbagay na marumi. So, doon na lang po dapat nating maunawaan. So, doon po, lalo sa aming lugar, sa Kabisayaan, ganitong panahon, kahit malalayo ang pinanggalingan, uuwi yan dahil lang sa pista. Magkikita-kita mga dating barkada, mga kasamahan mo, tapos, ayan, mag-iinuman na naman. Hindi naman uuwi dahil may paghahandog sila sa Diyos. Merong kaugalian sila na paglingkuran ang Panginoon. Hindi ganun. Kaya yung piyesta, hindi talaga nakasentro yan sa Diyos. Sinasabi ko po sa inyo. Nakasentro yan sa mga patron na hindi dapat malilihis, mga minamahal, kung ano yung dapat, kung sino yung karapat dapat na papurihan, sino yung karapat dapat na pasalamatan, paghahandugan, kung sino yung karapat dapat na luwalhatiin. Ano po? Yan ay walang iba kundi ang may lalang ng langit at ng lupa at siyang may gawa ng lahat ng mga bagay at siyang nagbigay ng buhay at ng hininga. Sino yon? Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan. Sa Kanya ang papuri, ang pasasalamat, ang pagluluwalhati. Ano po? Hindi niya ibinibigay ang Kanyang kapurihan o kaluwalhatian man sa iba o sa mga larawan mang inanyuan. Mga minamahal. Tingnan nyo. Kaya sabi nga sa aklat ng Job,
Dito po sa talatang 38 ng Job, nang magkagayo sumagot ang Panginoon kay Job mula sa ipo-ipo at nagsabi, "Sino ito na nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salita na walang kaalaman? Bigkisan mo ngayon ang iyong mga balakang na parang lalaki, sapagkat tatanungin kita at magpapahayag ka sa akin." Aba, may hinamon si Lord. Para bagang, sino ito? Parang mukhang maraming alam ito. Tatanungin kita at magpapahayag ka sa akin. Sige nga, sino sa taong haharap sa Diyos pagka hinamon ka ng Diyos na ganyan? Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Itong si Job, pag binasa nyo sa 1:1, taong sakdal ito. Ano po? Pero, kahit taong sakdal, nun po palang, ilagay ng Diyos ang patibay ng lupa, saan nandoon? Meron na bang tao? Ibig sabihin, walang sino mang tao na tumulong man lang sa Diyos o may tao na nakamasid sa Diyos nung gawin niya ang mga bagay na yan. Tapos, mapunta yung kapurihan sa tao, mapunta ang kaluwalhatian sa tao, ang tao ang pasasalamatan, ninong lalangin ng Diyos ang mga bagay. Ay sino ngayong nandoon na? Di ba wala pa? Tapos, may lumitaw lang na isang banal o kaya isang tao. Palasimba, kunyari, paladasal. Hindi po lahat ng palasimba. Sabi na iba, palasimba daw, paladasal. Pero kung magmura, pero kung manigarilyo, kung, di ba? Hindi po ganun. Palasimba na, ay banal na. Paladasal na, banal na. Hindi po ganun. Si Job, ito si Job talagang sakdal. Pero anong sabi? Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman? O sinong nagunat ng panukat diyan? Sa ano nalalagay ang kanyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Sinong nagsara ng mga pinto sa dagat nang magpumiglas na gaya ng mga pagpiglas mula sa bahay bata? Nang gawin ko ang alapaap na bihisan niyaon at ang salimuot na kadiliman na pinakabalot niyaon. Tingnan nyo. At aking itatag doon ang aking pasya at nilagyan ko ng mga halang ang mga pinto. Aking sinabi, hanggang dito lang, hanggang dito ay darating ka. Ngunit hindi ka nalalagpas. Ito'y titigil ang iyong mga palalong-alon. Nilagyan niya ng mga hangganan ang dagat. Hindi makalagpas. May baybayin siyang nilagay. Pero walang taong tumulong sa kanya. Walang taong nanonood sa kanya, nagmasid sa kanya. Tapos, sa Diyos, sa tao mo ibigay ang papuri, ang pasasalamat. Ang Diyos po ang may lalang ng lahat ng mga yan. Bakit ganyan tayo? Bakit ganyan ang ibang mga tao? Hindi nila naintindihan. Kaya sana po mga minamahal, ang Diyos ang lagi nating pasalamatan sa lahat ng mga bagay na mayroon tayo. Siya ang dapat na maluwalhati ngayon at magpakailanman. Hari nawa sa inyo pong lahat sa mga nabanggit nating talata, sana magbago ng iba. Magbago na sila sa kanilang naging gawain na hindi kaaya-aya sa Diyos at hindi naaayon sa katwiran, sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya sa inyo pong lahat, ang biyaya at pagpapala ay sumainyo at ang gabay at karunungan ng Diyos
ay sumainyo. Saan man kayo dako naroon. Hanggang dito muli at sa inyong lahat, ingatan kayo ng ating Panginoon. God bless everyone.